Mga bro, mainit na usapan ngayon sa Kongreso si Liberal Party List Representative Leila De Lima ay naghain ng panukalang batas para palakasin ang Philippine Coast Guard. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, layunin ng bill na ito na gawing mas matatag, mas efficient, at mas organisado ang ating Coast Guard dahil malinaw na ang laban sa karagatan ay hindi lang sa baril o barko, kundi sa disiplina, koordinasyon, at kakayahan. Ayon kay De Lima, mahalaga ang reforma sa PCG ngayon dahil ang maritime domain ng Pilipinas ay isa sa pinaka-estratehikong bahagi ng Indo-Pacific. Ibig sabihin, hindi lang simpleng pagpapatrolya ito kundi pangangalaga sa ating soberanya, likas yaman, at kapayapaan sa dagat. Sa ilalim ng kanyang panukalang batas, bubuuan ng tatlong pangunahing functional commands, Maritime Safety Services Command, Marine Environmental Protection Command, at Maritime Security Law Enforcement Command. Ang tatlong command na ito ang magsisilbing backbone ng modernong Philippine Coast Guard. Ang Maritime Safety Services Command ang tutok sa seguridad ng mga barko at pasahero lalo na sa panahon ng sakuna. Ang Marine Environmental Protection Command naman ay magbabantay laban sa polusyon at illegal dumping sa karagatan. Habang ang Maritime Security Law Enforcement Command ay magiging mise-en-scene sa pagpapatupad ng batas sa dagat kabilang na ang laban sa smuggling, illegal fishing, at mga banyagang panghihimasok. Kasama rin sa panukala ang pagpapalakas ng support, operational, at technical units para mas maayos ang koordinasyon ng PCG sa iba't ibang maritime agencies. Sa madaling sabi, layunin nitong gawing mas profesional at mas handa ang Coast Guard sa anumang sitwasyon mula humanitarian missions hanggang sa maritime conflict response.